The House of Representatives welcome this development. Ginalaw na po ang baso. Nakinig na po ang Senado sa mga pahayag, hindi lang ng Kamara, kundi ng iba't ibang sektor ng lipunan. Inaantay, at again, handa naman na po ang Kongreso, ang House of Representatives, sa kanilang role sa impeachment trial. May advisory po yung Office of the Vice President that VP Sara is traveling to Malaysia on a personal trip with her family, just as yung gumugulong and gumagalaw na po yung baso sa Senate. I am now open for other questions. Thank you, spokesperson Abante. Let's begin with Tina Panganiban Perez from GMA7. Go ahead. Good morning po, spokes. My gentle question is on the impeachment. Your statement po on the oath-taking of Senate President Chis Escudero last night as presiding officer of the Senate Impeachment Court, and this afternoon po scheduled ding mag-oath yung senators as judges. Well, the House of Representatives welcome this development. Ginalaw na po ang baso. Nakinig na po ang Senado sa mga pahayag, hindi lang ng Kamara, kundi ng iba't ibang sektor ng lipunan. Inaantay, at again, handa naman na po ang Kongreso, ang House of Representatives, sa kanilang role sa impeachment trial. Nakapaghanda na po ang ating mga House prosecutors at patuloy na naghahanda at inaantabayanan natin ang formal na pagsimula ng impeachment trial. Ma'am, but there's also the resolution filed by Senator Robin Padilla to kill the impeachment complaint because of lack of material time in the 19th Congress. Your thoughts? Well, the Speaker has always said that he leaves it to the discretion of the Senate, no, on how they will act on the impeachment trial. But there are various experts, and both from the academe and the legal sector that states na the senator judges cannot move to dismiss the trial on their own. So kung ano man ang magiging desisyon nila, ang hiling lang po natin ay maging faithful sila sa alituntunin ng konstitusyon. Because in a society that follows the rule of law, the Constitution will always be supreme. Ma'am, last question ko po. May advisory po yung Office of the Vice President that VP Sara is traveling to Malaysia on a personal trip with her family, just as yung gumugulong and gumagalaw na po yung baso sa Senate. I believe the impeachment rules meron naman siyang nakalagay kung paano ang pag-serve at notify sa accused, no, that ang requirement kasi dyan personal service, pero meron din namang nakalagay sa rules on what to do if personal service cannot be made. Ang importante, simulan na ng Senado yung trial para alam na din natin kung ano na yung magiging susunod na hakbang ng prosecutors at ano na ang mangyayari sa impeachment process. Thank you. Thank you, Tina. We will now take questions from Kat Porbes of Radio Pilipinas. Ay, good morning po, Attorney Princess. Kanina po nabanggit po ninyo yung mga achievements ng House of Representatives pagdating po doon sa mga measures. Pero meron pong dalawang measures na apparently hinahanap pa po ng Senate daw sa atin. First po yung sa wage hike bill. According to Senator Joel Villanueva, hindi pa raw po nila nare-receive. Ano po ba yung status nun? And yung isa po ay yung sa BSK term extension
extension na sabi po ni Senator Cheese Escudero naman is kung hindi daw po ma-approve kasi ng Kamara ay hindi na po siya mapapagtibay dahil nga po hindi naman siya certified as urgent. Ano po ba yung status ng mga bills po na ito? Unahin ko muna yun dun sa 200 pesos wage hike. Na-transmit na siya sa Senado kahapon at meron na rin na ipasa ng mga pangalan para maging representante ng Kamara para sa bicameral conference. At nilirespeto natin naman kung ano yung magiging pagdedebate at magiging pag-uusap ng dalawang pulong tungkol sa magiging final na version para sa measure na ito. Pero patuloy po na maninindigan ang Kongreso, ang Kamara, na ang House version ang mas makakabuti para sa ating mga mamamayan. Kung maaksyonan ito ng bicameral conference, handa naman ang Kamara para i-ratify ang magiging final na version na masisiguro, pero ito dapat yung masisiguro natin, yung sahod na patas na hindi dapat ipagpapaliban para sa ating mamamayan. On the barangay and SK elections, nakita ko din yung press conference ni Senate President Cheese Escudero, and unfortunately mukhang misinformed si Senate President, and kaya rin naman ako nandito para siguraduhin na tama natin ang mga fake news at mga misinformation. Hindi totoo yung sinabi ni Senate President na hindi pa nakakapasa sa committee level yung bill na inaayos ang term ng ating mga barangay officials. In fact, kagabi ay naipasa na to na on third reading, including the sister of Senate President, na pinasa ito. Matatransmit na rin siya for the bicameral conference as well. And again, ready ang House of Representatives para ayusin, pagdebatihan at ma-ratify lahat ng mga pending na mga measures sa bicameral conferences natin. Thank you, Kat. Next question will come from Mel Alice Moras from PTV4. Hi, good morning, Attorney Princess. Ma'am, kunan ko lang po yung reaction nyo. Kanina kasi nagpa-interview si President Ferdinand R. Marcos Jr. and nabanggit niya, sabi sa tanong sa kanya, Sir, the impeachment process will start in the Senate tomorrow. Your thoughts? Sabi po niya, President, this is really a function of the Senate right now, so we leave it to them. It has moved already from the House. It has now been in the Senate for a few months. We are watching, of course, what the Senate President Cheese Escudero is doing to try to make it as a peaceful transition as possible from this Congress to the next. Tapos natanong din siya na the controversy right now is that it will move from the 19th to 20th Congress. As a former senator judge, what are your thoughts on that controversy, sir? Ang sabi po ni President, what is the controversy? It is very clear that it will, because there is no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Ano pong masasabi nyo rito? At ang impression nga din sa iba, na even the President himself ay agree na talagang possible at pwede siyang tumawid from 19th to 20th Congress. Well, naging senator judge din si Presidente Bongbong Marcos, no? So I understand where he's coming from, and ang importante sa Kamara ngayon masimulan ang impeachment trial. Madaming mga opinion kung pwede o hindi magtuloy. Ang nakalagay naman sa konstitusyon ay to try and decide. Hindi naman sinabi doon kung
anong Congress ang magdi-decide. Ang sinasabi simulan at tapusin at magbigay ng desisyon ang Senado. So we are waiting, the public is waiting, the country is waiting, not just the House of Representatives. So we will see what will happen today and tomorrow. Opo. Ma'am, welcome development po ba itong statement ni President Marcos for the House of Representatives? Well, naging very clear naman si Presidente na hahayaan niya na umandar ang proseso labas sa kanyang sariling opinion o pakikialam at nirerespeto natin yan at ganun din naman ang House of Representatives. We are equal branches of government. So, itong mga opinion na naririnig natin ay samot-sari. Ang gusto ng House of Representatives ay masunod ang nakalagay sa konstitusyon at mapagsimulan na ang impeachment trial. Opo. Last na lang, ma'am, from my end, since sa harap bukas yung House Prosecution Team sa Senate, can you just give us a walkthrough? Tomorrow po ba, dadaan pa sila dito sa Senate? Ang dami kasing groups na sumusuporta din dito nga sa magkaroon na talaga ng impeachment trial. Magkakaroon po ba sila? Paano po yung magiging biyahe nila papuntang Senate? And pagdating doon, ano po yung magiging parang walkthrough lang po ng mangyayari bukas? On that, siguro I will give a separate statement kasi gusto ko muna din makita yung final na mga mangyayari para bukas, no? Hindi pa ako nabibigyan para mailahad ko sa inyong lahat. Pero I know everybody's looking forward to it and as soon as I have all of the details, ibibigay ko din naman po sa inyo. Thank you, ma'am. Thank you, Mela. Your turn, Bibian Gulia from ABS-CBN2. Good morning, ma'am. How does the House view the developments sa Senate yesterday? Bagamat nag-take oath na po si Senate President Escudero, bigo po yung minority na mapag-take oath yung lahat ng senador at mag-convene ng impeachment court. Kumbaga po parang inutay-utay yung pag-take oath. Well, we will, again, like I said, we welcome the developments from yesterday's session. Ang ibig sabihin lang nito ay nagsimula na yung proseso para sa impeachment trial. Again, hindi lang naman ang Kamara ang nanunood, ang publiko ang nanunood, at gusto natin makita kung ano pa ang mga susunod na mangyayari mamaya. In the meantime, the House of Representatives' role in the impeachment trial is to be the prosecutor, and our prosecutors are ready and continue to be prepared para sa mangyayaring trial sa impeachment na ito. But does the House feel that the Senate is somehow dragging its feet when it comes to this impeachment trial? Well, pagdating sa usapin ng dragging its feet, may kanya-kanyang role ang House of Representatives at Senate ayon sa konstitusyon pagdating sa impeachment process. Ang klaro na ginampanan ng House of Representatives ang kanyang tungkulin ayon sa konstitusyon. Kasama dito yung pagtanggap ng reklamo to validate and verify the complaint on its form, substance, and grounds na pagbotohan ng mga members ng House of Representatives at na-transmit. Yung sunod na hakbang ay para sa Senado naman na sinasabi nga to try and decide forthwith. So, kung ano yung dapat na ginampanan ng Senado, dapat ginampanan niya according sa Constitution. Hindi na namin yan, wala na kaming sakop dun sa gagawin ng Senado. Ang nakalagay naman dyan, kung ano yung inuutos ng Constitution, hindi ng Kamara, hindi ng kung sino man, kundi ng Constitution. And ma'am, dun po sa pahayag ni Senate President before the plenary yesterday, parang ibinabalik po niya yung sisi sa Kamara na hindi raw agad sinunod yung immediately aksyonan yung mga impeachment complaint na inihain. I believe the House of Representatives did its job
in a timely and decisive manner. Again, ang role ng House of Representatives is to receive the complaint, to verify the complaint as to its form, substance, and grounds, to make sure that it will be properly passed by the correct number of members of the House of Representatives, and it will be transmitted to the Senate. All these were done by the House of Representatives in a timely and decisive manner. Walang kung ano man kung gaano katagal o kung gaano kabilis, hindi na yan kasama sa kailangan alalahanin ng Senado. Ang kailangan alalahanin ng Senado ay ang kanilang tungkulin sa impeachment process ayon sa konstitusyon. At ang sabi ng konstitusyon, proceed forthwith. Ma'am, kunin ko lang din po kung may pahayag si Speaker dito sa naging action or statement ni Deputy Speaker Frasco regarding yung pag-withhold po niya ng suporta kay Speaker as para magpatuloy ng leadership sa 20th Congress. Ang sinasabi po niya, we need leadership in the House that unites rather than divides. At mayroon daw pong frustration and disappointment among the local leaders sa Mindanao and Visayas. As I mentioned before, we respect the statement of Congressman Frasco, at klaro lang ito na walang dinidiktahan, walang pinipilit sa House of Representatives. Pero i-underline ko din na there are now, sa pagkakaalam ko, at least 280 members of the House of Representatives that showed their support for the continued leadership of Speaker Martin Romualdez. When we talk of unity, nakita naman natin yung epekto ng united na members of the House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez dun sa accomplishments na nakita natin ngayon sa Kongreso. Isipin nyo, out of the 64 LEDAC bills, 61 ay napasa na ng House of Representatives. 27 out of the 28 priority measures for the third session, pasado na. Hindi kasama dito yung mga iba pang mga priorities ng House at yung mga inquiries and investigations na ginawa. Tomorrow, makikita na natin yung final na committee reports ng mga major committees natin, the TRICOM, the QUADCOM, the Good Government, and Quintacom. Kung walang unity, mahirap gawin tong mga accomplishments na ito. At patuloy natin nakikita na nakatutok ang House of Representatives sa kanilang trabaho at tungkulin sa mamamayan. At least 280 members of Congress includes not just members from Luzon, but also 47 from Visayas, 53 from Mindanao, and other members of the House of Representatives from the party list. So I think very clear naman yung pagdating sa leadership ni Speaker Martin Romualdez na nasisteer niya ang Kamara sa tamang direksyon. Last na lang, ma'am. Dito po sa mga na-ratify na conference committee reports last night, yung Virology and Vaccine Institute, E-Government Act, Konektadong Pinoy Act, Liberalizing the Lease of Private Lands, meron po bang mga major changes dun sa BICAM? I still have yet to read through the bicameral conference reports. As soon as I have them, we will furnish you a copy. Thank you po. Thank you, Bibbs. Gab Lalu from Inquirer Online, you're recognized. Connected lang dun sa tanong ni Ate Vivian. Kasi sabi ni Senate President Chis Escudero, parang sila lang yung sinisita.
dahil sa hindi raw nila inasikaso forthwith yung impeachment, yung articles of impeachment. Pero yung House daw, hindi nga raw inasikaso kahit nakalagay sa House rules immediately. Tapos hindi naman daw na-criticize ang House for it. I mean, I don't know if you're aware, pero hindi nga ba talaga na-criticize yung House about it? I think nung panahon na hinihintay yung transmittal ng mga complaints, marami rin naman ang nagtatanong sa Kamara kung ano na mangyayari sa impeachment complaints. Pero ang trabaho ng House of Representatives ay hindi lang naman tumanggap at mag-transmit eh. Ang trabaho ng House of Representatives is to validate and verify these complaints to ensure na ito ay tama, tama in substance, tama sa grounds, at merong tamang numero para i-transmit to. Yes, immediately ang nakalagay sa batas para umakto at ang House of Representatives at immediately din inaksyonan to ng Kamara para masiguro na magiging maayos ang proseso. Ma'am, abogado po kayo. Tama po bang i-liken yung House na para siyang piskalya na tumanggap ng complaint at bilang piskalya, kailangan siguraduhin niya na malakas yung kaso na ipapasa niya sa Senado? Yes. Ang House of Representatives ang pinagsisimulan ng impeachment process. Hindi naman pwede na magpasa ang House of Representatives ng isang impeachment complaint na hindi maayos, matibay at may tamang mga grounds para mag-impeach nung person na being sought to be impeached. This is a constitutional process. Hindi to isang maliit na bagay lang. Kailangan gampanan ng tama at maayos at sa paraan na nire-require ng Constitution. The House of Representatives did its role, and now the ball is in the Senate to conduct the trial as according to the Constitution. Would that be the reason kung bakit medyo natagalan nga yung House? Parang hindi naman sobrang tagal pero ilang buwan, December, January, and then February. 2 months. So, para sa akin, sa pag-i-ensure na maayos yung proseso. But again, it's relative, di ba? Yung oras. Unfortunately, I was not part of the House of Representatives at that time. I cannot give exact details on what happened aside from what I've read in the reports. So, kung ano man yung bilis o tagal ng proseso na nangyari, hindi ito kasama sa aalalahanin pa ng Senado. Ang kailangan alalahin ng Senado yung pinag-uutos ng konstitusyon sa kanila. Thank you, Gab. Sai Chua from Congress TV. Hello, ma'am. Good morning. Once and for all po, ma'am, no, na-deny naman po ito ng mga mambabatas. Pakiklaro po, ma'am, dinidiktahan ba ni Speaker ang mga mambabatas po? There are 350 members of the House of Representatives. These are elected officials in their legislative districts. Walang pwedeng magdikta o mag-utos sa kanila. Merong leader na nagsisteer sa kanila sa direksyon na makakabuti para sa mamamayang Pilipino. Yun, meron tayo. Pero yung nagdidikta at nag-uutos, wala.
Yes, ma'am. Meron po bang vision for 2025? Ano po yung mga vision po ni Speaker para po sa 2025 20th Congress? Hindi ko pa yan masasagot. Nasa 19th Congress pa tayo. Meron pa tayon today at tomorrow para matapos ang mga sesyon para sa 19th Congress. While we are looking forward for the 20th Congress, siguro mas masasagot natin siya pag nagsimula na ang 20th Congress. Thank you po, ma'am. Thank you, Sai. For today's last question, we will entertain. Okay, Marian. Marian, from TV5, go ahead. Morning, ma'am. Ma'am, baka lang po may statement din po kayo doon sa pahayag po ng defense team ni VP Sara Duterte. I don't know if you've heard about this na yun nga po, sinasabi po nila na though they deem na it proper to refrain nga po sa pag-comment, pero sinasabi po na they reiterate daw po their firm position that the initiation of the impeachment process, particularly the fourth impeachment complaint, yung pinasa nga po sa Senado, suffers from serious constitutional infirmities. Ano po ang inyong komento rito? And sinasabi po nila, the impeachment process must never be weaponized to harass, silence, or eliminate political opponents. It is a constitutional mechanism, not a political tool. Well, I understand that there's already a petition filed before the Supreme Court precisely kung ano yung binabanggit ng defense team, no? I cannot comment on that. That's already pending before the Supreme Court. Siguro yung mga defenses nila kailangan sa trial na nila i-present. Pero on the issues that they raised, that's already before the Supreme Court and I will not comment on it. Are you done, Marian? Baka lang gusto mo mag-comment dun sa mga naging statement ni na Senator Bato and Senator Robin Hood Padilla kahapon regarding nga yung kailangan daw dumaan pa tayo sa due process. Tas meron din po about the yung daw magkakawatak-watak pa raw kasi yung bansa kapag pinagpatuloy pa tayo impeachment trial. Well, ang impeachment trial provided to ng Constitution eh. Merong mga dahilan para pagdaanan ito kung siguro unnecessary ang mga impeachment proceedings in all governments. Dapat wala ito sa Constitution, diba? So, ako tingin ko, kailangan munang masimulan at ang ating mga senator judges makinig dun sa paglahad ng mga ebidensya. And they will have the opportunity to decide on the case. Kung yun pa rin ang kanilang pananaw, meron naman silang panahon para ilahad yun. Sa ngayon, kailangan masimulan ang impeachment trial, mabigyan ng pagkakataon na maipresent ang mga ebidensya at meron din naman pagkakataon para masagot to ng defense. Thank you, Marian. Pamela Vasquez from DZMM. Thank you. Ma'am, sagutin ko lang po yung questions ni na Ate Vivian and Gab regarding nga po doon sa pagtanggap nga po ng HOR kasi kahapon si Senator Alan Cayetano po yata yung nagsabi na bakit naman daw po nung si Yuse Cardema ang nag-file ng impeachment case kay Pangulo ay hindi nga po tinanggap ng HOR yun pero hindi naman daw para nakarinig ng reklamo sa HOR. To clarify, sa pagkakaalam ko, yung final ni Yusek Cardema, ang alam ko hindi siya natuloy eh. At that time that Yusek Cardema was supposed to file it, I understand the Secretary General was not there to receive it. So he was asked to come back because requirement ng batas na verified complaint to before the Secretary General. Until now, as far as I know, hindi pa siya nakakabalik para gawin yung pag-verify
pagsumpa sa harap ni Secretary General. So, I think walang irereklamo kasi wala pang reklamo. Thank you, ma'am. Thank you, thank you, Pam. Before we conclude our press conference, we will entertain a phone-in question from Red Mendoza of Manila Times. This is a very gentle question. Ma'am Princess, may schedule na po ba ng orientation para sa mga bagong mambabatas ng 20th Congress? Anong expected na i-orient sa mga incoming House members? Di ko po siya masasagot kasi meron pa tayong 2 session days para sa 19th Congress. Pagkatapos po siguro nun, saka natin mapag-uusapan ng 20th Congress. Thank you, ma'am. You may proceed with your parting words for today. Muli, maraming salamat sa inyong lahat sa mainit na pagtanggap sa akin. Again, I'm here to be an instrument for the House of Representatives to communicate to all of you, not just to our media friends, but also to the public, kung ano ang ginagawa ng kanilang mga congressmen sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Nakikita natin na yung marami nang nagawa ng Kongreso, ng Kamara sa 19th Congress at sa inyong suporta at sa inyong tulong, we are looking forward sa mas marami pang magagawa ng House of Representatives para sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.